Dineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Susunod dito, tatalakayin naman ang sufficiency in substance o ang nilalaman mismo ng mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ang sufficiency in form ng mga reklamo ang unang tinalakay. Ang dalawang reklamo ay ang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay at ang inihain ni dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at iba pa at inendorso ng Makabayan Bloc. Humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Para matukoy kung sufficient in form, dapat nasunod nito ang mga itinakdang forma ng reklamo tulad ng wastong verification, pirma at iba pa. Sa ilalim ng rules, ang complaint dapat ay katulad ng nabanggit nyo kanina, verified under oath by the complainant through an affidavit stating that he has read and understood the contents of the complaint and that the allegations therein are true and correct based on his personal knowledge or authentic documents. So lahat po ng iyan present naman sa ating complaint. Therefore, I am manifesting that the complaint is sufficient in form. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Unang pinagbotohan ang De Jesus impeachment complaint. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Pero may mga kumwestiyon sa pangalawang reklamo. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. There's no statement here about a verified complaint. There is a verification page. There's no notarization. No notarization of the verification itself. Sinuspindi pa ang deliberasyon para makumpara ng mga kongresista ang mga kopya nila ng reklamo at ng pagbotohan. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. May pumalag sa desisyon. It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Pero tinapos na rin naman noon ang deliberasyon. Sabi naman ng Malacanang, So that's the process. We have to respect that. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansya siya sa sarili niya. bukas ipagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ang sentro ng talakayan, ang sufficiency and substance ng mga reklamo. Naungkat din sa pagdinig kanina ang magiging epekto sa impeachment proceedings ng pinakahuling Supreme Court ruling na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain noong 1 taon laban kay Vice President Sara Duterte.
Partikular ang probisyon sa pagbilang ng session days sa pag-usad ng mga hakbang sa impeachment proceedings. We will be deferring all these questions to the proper committee through the leadership of the House of Representatives. I wish to express that the Justice Committee is not in the proper position to pronounce whether or not we will be following every details of the resolution of the Honorable Supreme Court. Ang House Committee on Rules, sinimulan ng baguhin ang rules ng House of Representatives kasama ang rules on impeachment. Pero may mga patakarang paninindigan daw ng Kamara. Let's leave the session days as it is, but for impeachment complaints, we will follow the Supreme Court that a session day is a calendar day without expressly saying that in the House of Representatives rules on impeachment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Naharap sa dalawang panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga batayan ng mga inilatag na ground for impeachment ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dalawang magkasunod na impeachment complaint ang bungad ng Pebrero kay Vice President Sara Duterte. Unang naghain ito sa Secretary General ng House of Representatives kaninang umaga ang grupo ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment na nilatag ng grupo dahil sa abusadong paghawak daw sa 612.5 million na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Ang basihan nila ang inisyu ng COA na Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos confidential fund na nirelease noong taong 2023 sa OVP at nagastos daw ng 11 araw. Kasama rito ang mga liquidation reports na pirmado ng isang Mary Grace Piatos. Sa pagbili ng mga mesa, silya, computer at printer at ang mga renta ng safe houses na may halagang hanggang 1 million pesos. Pangalawa po, ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complaint naman ang hinain laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Inendorso ito ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. 5 grounds o basihan ang nakasaad rito, kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of high crimes nang i-broadcast ng Vice Presidente ang di umano'y planong pag-assassinate kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Graft and corruption dahil sa misuse and malversation ng confidential funds, bribery dahil sa pamamahagi daw ng Vice Presidente ng monetary gift sa mga opisyal ng DepEd, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi tamang pagdeklara ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At iba pang high crimes, kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na impormasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal
si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Tinanggap ng Office of the Secretary General ang dalawang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mas maaga ang paghahain ng mga bagong reklamo kumpara sa February 6 na naunang itinakdang pagtatapos ng one-year bar rule ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2025. Ang paniwala ng ilan na bago na ang petsang yan sa bagong desisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa naunang desisyon ng Supreme Court noong 2025, sinabi nitong unconstitutional ang Articles of Impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin noon ng kataas-taasang hukuman na walang bagong impeachment complaint na maaring simulan laban sa bise ng mas maaga kesa sa February 6, 2026. Ito yung tinatawag na one-year bar rule na ayon sa desisyon ng 2025 ay nagsimula ang pagbibilang sa itinuturing na petsa ng pag-archive o pag-dismiss sa tatlong naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. Pero sa bagong desisyon ng Supreme Court kamakailan, hindi na nabanggit ang petsang ito. Imbes, nakasaad sa page 29 at 30 ang panukala ng isang maestrado na December 2, 2024 nagsimula ang unang impeachment complaint laban sa bise. At kapag binilang ang 10 session days, papatak ito na January 14, 2025. Ito raw ang dahilan kung bakit wala pang February 6 ay naghain na ng dalawang reklamong impeachment ang ilang grupo laban sa bise. January 15 nag-lapse ang one-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. We're following the Supreme Court decision. Nabasa rin ito ng chairperson ng House Committee on Justice. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang one-year prohibition period. Sabi ng Supreme Court, ang tinutukoy nilang session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Iba ito sa definisyon ng Kamara sa session day na maring gumulong ng ilang araw hanggat hindi na i-adjourn. Kaya tuloy may kalituhan daw, sabi ng ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? Pero pinal na ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya paniwala ng ilang kongresista, posibleng may panibagong idudulog na naman sa kataas-taasang hukuman. That might be another cause or source of confusion, no? That may lead again to another petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th, no? Hiningan namin ng bagong komento o paglilinaw ang Supreme Court pero wala pa itong sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.